Maligayang pagdating sa pambansang laro ng survival sa karagatan. Ang inyong mga sasakyang dagat ay maaaring balsang gawa sa kahoy o bakal na barko. Barko ng anghel, barkong pirata, o barkong pangdigma. Ako ang magiging hari ng mga pirata. O maaari ring iba pang mga espesyal na sasakyang hindi mo inaasahan. Tandaan, ang inyong mga kapansanan ay napagaling na. Dito, bibigyan kayo ng patas na panimulang punto. Hindi ako makapaniwala, gumaling na ang katawan ko. Ang Dream Nightmare ay malinaw na isang sinumpang barko. Ang mga barko ng iba ay napakalakas. Bakit ako kailangang harapin ang ganitong simula? Magpapakasaya kayo sa dagat sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ngunit huwag kayong mahuli ng itim na ulap. Sa kasalukuyan, ang bilis ng itim na ulap ay 10. Hindi ka kailanman magiging nag-iisa. Dahil lagi silang nandyan. Mukhang walang lugar na ligtas dito. Bagamat hindi tiyak ang katatagan. Pero kahit papaano, pangdepensa. Para lang mabuhay. Tatag ng loob na parang bakal. Kahit kaunti, manatili ang katinuan. Kapag ang katinuan ay mas mababa sa 50, pumasok sa estado ng pagkabaliw. Pataasin ang kalidad ng katawan. Ano ba talaga ito? Magandang swerte ngayon. Nahuli ko ang isang tigre. Sapat na ito para sa 2 araw. Nahuli ko ang isang antigong pistola. Kahit nakakaiba ang tunog ng baril. Pero mukhang hindi naman kalugi-lugi. Tapos na. Ano ito? Isang halimaw sa malalim na dagat. Bakit nakasampa sa barko? Bawas 1-0 ang katinuan. Ang tunay na nasa likod nito ay maaaring direktang makaapekto sa isipan ng tao. Hala, yun. Nasa barko pa kaya? Walang tubig, walang pagkain sa barko na ito. Hindi higit sa 3 araw, kailangan ko nang matulog ulit. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Nag-iilaw ang barko ko. Kuya, mag-ingat ka, baka magbago ka na. Baka, ikaw na iinggit sa akin. Hintayin mo lang, magiging hari ako sa dagat. At saka si Fukuguang. Hindi naman iyon radiation. Tunay ngang sakura ang tao. Lahat ng tao gusto magtipon-tipon kahit saan. Pero siguro dapat ko na ring subukan. Mas okay pa sa mamatay na gutom o uhaw. Pwede rin ang pagtaas ng sansa. Mas okay pa rin kaysa sa hindi makakuha ng kahit ano. Hindi lang ito. Anong mga kalat naman ito? Hindi ako naniniwala. Subukan pa natin. Kung kaya nilang makahuli ng kalat, siguradong nasa ilalim din ang mga supply. Nahuli mo ang mahabang binti na sardinas. Nabawasan ng 2 ang katinuan. Ako. Nakakuha ng mga supply. Pwedeng kainin, hindi nakakalason. Masarap ang lasa. Kailangan ng lakas ng loob para kainin ito. Maaaring magpababa ng katinuan. Hindi. Ano ba itong mga bagay na ito? Talagang nakakain. Baka naman niloloko ako ng sistema. Sige na. Tanungin ko na lang. May nakahuli na ba ng ganitong isda? Delikado ba? Sira ka ba? Nabawasan ang aking katinuan. Siguro ito si Cthulhu. Nakalista ka na sa libo-libong tao. Hindi ito tungkol sa pangingisda. Maaaring may kaugnayan ito sa aking multo na barko. Espesyal na barko. Boss, paki-add ako sa listahan, please. Espesyal na barko. Ah, siya pala ang boss. Mukhang ang sumpa ay parehong panganib at pagkakataon. Kaya gagamitin ko ang karne ng halimaw bilang pang-akit. Tingnan natin kung makakagawa tayo ng mas mahahalagang bagay. Makakuha ng sigesku. Ang tusok na isda ay bababa ang katinuan ng 2. Ang likido sa katawan ay may matinding lason. Hindi kakainin ng normal na tao ito. Sakto lang na hindi tiyak ang tone na ito. Dahil dito,
Mayroon na akong mas magandang paraan. Magandang laso na si Bat. May 60 minuto pa bago mawala ang liwanag. Mangyaring bumalik sa loob at isara ng maayos ang pasukan. Napakabagsik ng dagat sa gabi. Hindi natin pwedeng hayaan ang halimaw sa lubok ng dating kapitan na makasakay. Katatapos mo lang maranasan ang tunay na kamatayan. Bawas ang katinuan 15. Mas kawili-wili pa ito kaysa sa paghihintay na mamatay sa kama. Anong nangyayari? Nakasara na naman ang pinto ko. Yung halimaw sa lubok ng dating kapitan. Totoo nga, yung halimaw. Kakaibang panaginip din. Sumpa. Hindi na ako mamamatay ulit. Bakit ngayon pa nagka-aberya? Lumabas ka na. Basta makalabas lang sa bukas na lugar. May pagkakataon akong manalo. Hindi tama. Ang katawan nito ay lumalaki. Kailangan itong patayin agad. Alam ko na hindi mabuti ang intensyon ng bagay na ito. Bakit ang saya ko? Baka dahil sa laban ko sa halimaw kagabi at hindi natulog. Anong nangyayari? Sobrang fulo ng disenyo ng bagay na ito. Noong nakaraang gabi, 13,000 tao ang matagumpay na pumatay sa halimaw. Ang sistema ay magbibigay ng espesyal na talento batay sa mga resulta ng laban. Bukas na ang Monster Gacha Machine. Maglagay ng mga katawan upang makuha ang gacha reward. Hindi ko alam kung buhay pa yung tao. Yung tao. Mabilis talagang natanggal. Talento. Mga kondisyon para ma-unlock. Progreso 0/3. Tanda ng tanong. Bakit ang misteryoso ng mga kondisyon? Kahit na, kumpara sa iba. Mas madali pa nga ang tatlong ito ko. Kung itatabi lang, sisihin lang. Mas mabuti pang ipalit sa mga kapaki-pakinabang na resources. Pag-inom, luhi ka 20. Itinuturing na nalunod. Hindi tatamaan ng mababang uri ng mga kakaibang demonyo. Yesue, ang ganda nito. May mali. Bakit biglang ang init? Abnormal ang sistema. Kainis, yung kalaban kagabi may problema pala. Magandang swerte mo. Natuklasan ang kakaibang nilalang. Bawas sa katinuan 1-0. Natuklasan ang labi ng hindi kilalang nilalang. Bawas sa katinuan 7. Katinuan mas mababa sa 30. Nasa estado ng panik. Anong nangyayari dito? Sa kritikal na sandali, bumibigay na naman. Hindi ka makakalabas. Sumpeng lason. Subukan mong magkamali ulit. Nakuha ang 400 na perlas ng conch. Nakuha ang marangyang kasuotan ng pirata. Agility panandang pandagdag 1. Kapag sinuot, patuloy na bababa ang iyong katinuan.
Mataas sa 8 ang espiritu. Maaaring maiwasan ang mga side effect. Matagal nang meron yan. Hindi naman ako makakataka sa pagsabog. Suotin ang labi. Bawas ang katinuan ng 5. 1/3 na ang progreso. So, ang talent na ito ay na-unlock sa pamamagitan ng pagbukas ng pagkain. Kahit na may laso ng bangkay, kaya pa rin makapanlaban. Medyo interesting itong sample na ito. Karapat-dapat pag-aralan ng mabuti. Nakuha mo na ang walang sariling barko. Pwede mong hatiin para makuha ang blueprint ng pirate ship. Makukuha mo ang blueprint ng pirate ship. 2,000 na seashell coins. Kaysa sa walang kwentang pangingisda ng mga supplies, mas mabilis pa ring agawin ang bangka ng iba. Sayang. Walang natagpo ang Luna sa bangka. Kondisyon. Malubhang sugat. Nahawaan ng laso ng bangkay seryoso. Enerhiya 11%. Rasyonal 68%. Kawawa, kaunti na lang ang oras. Kailangan magmadali. Huwag umasa sa pangingisda. Kailangan talagang umasa sa kalakalan. Ito na. Magkano ito? Palitan ng mga supply para sa kaligtasan. Napakaayos ng kagamitan. Dagdagan mo ng 2 credit points. Mas may malasakit ang bid mo kaysa sa iba. CJ, deal. Bibigyan pa kita ng 2 bote. Bilang regalo sa pagkikita. Salamat. Magsimula sa pag-upgrade ng barko. A-upgrade ang Nightmare sa level 2. Tumaas ang bilis ng paglalayag sa 50 knots. Idinagdag na mga pagpipilian para sa pagpapalawak. Karagdagang kargamento. Sinaunang silid ng labanan. Dakilang estatwa. Mas mabilis ng 5 beses kaysa sa itim na ulap. Hindi masama. Silid ng labanan at estatwa. Hindi pa kailangan ngayon. Pinaka-praktikal pa rin ang cargo hold. Pinalalawak pa ang cargo hold. Tingnan mo sa kanang itaas, may isla doon. Nakuha ang recipe ng masiglang coconut juice. 500 gram ng nakakain na asin sa dagat. Test tube rack, maganda ang kalidad. Mayroon na tayo nito. Hindi na ako matatakot na hindi makabawi ng lakas mamaya gabi. Maaga pa naman. Mag-ani pa tayo ng mga nyog para sa susunod. Babala. Naakit ka sa awit. Nawalan ka ng kontrol sa katawan. Katwiran 1-0. Nasa lugar na mataas ang polusyon. Matatag at matino tulad ng bundok. Para siyang perpektong spesimen ng organismo. Ang taas ng V niya. Paano siya naakit ng misteryosong awit na iyon? Kung sakaling may mangyari sa kanya, paano ang magiging epekto sa aking pag-aaral? Bakit mo ako kinagat? Humihingi ka ba ng gulo? Hindi kita kinakagat. Makagising ka na. Nagsisigaw ako buong gabi. Kung hindi ka pa magigising, magigising na ang sirena dahil sa ingay mo. Nandyan pa ang pangangalaga sa buhay. Nahulog ka sa ganda ng sirena. Kawalang isip. 3 araw ka nang nawawala ng ulirat. 3 araw akong nawawala ng ulirat. Yung mga halimaw sa dagat na iyon ay hindi ka kinain. Pinalaki ka ng 3 araw. Yung tao na pumatay sa akin sa panaginip ay siya. Anong kabaliwan ito? Kamag-anak ka ng taong pumatay sa akin sa panaginip. Iyon ay panaginip. Anong mapagkakatiwalaan sa panaginip? 3 pangungusap. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Ako.
Maaari kitang bigyan ng mga yaman at pagkain. Yung mga pinatay mo, akin din yun. Ang pangalan ng aking barko ay Astrologer. Makapagbibigay ito ng mga mapa ng paglalayag sa loob ng 100 milya. Kaya ang nag-udyok sa akin na pumunta sa pulo na ito ay ikaw. Ito ang mga plano ng barko. Kailangan lang patayin ang may-ari ng barko at disassemble ang kanyang espesyal na barko para makuha ito. Sa totoo lang, gusto kong malaman kung ano ang magiging ebolusyon ng iyong barkong Astrologer. Pagkatapos kong disassemble ito, ang aking nightmare ay magiging anong klase. Sige, itabi mo ang buhay mo. Ngunit kalahati ng mga supply sa iyong barko ay para sa akin. Hindi mo talaga balak magpanggap mula pa lang. Sa ganitong lugar, mas mahal ang bala kaysa sa buhay mo. Pirmahan mo ito o babalik kita sa pagkakatali. Wala namang supplies ang barko ko. Gusto mong samantalahin ako. Walang paraan. Paano ka nakidnap ng sirena? Upang protektahan ka bilang isang sample. Nagpunta ako dito para iligtas ka. Pero aksidenteng inatake ako ng sirena. Sample. Baka may problema sa isip ang taong ito. Hindi ko sinasabi. Medyo may sira ang hilig mo. Ano nang alam mo? Ang likidong ito ay mayaman sa mataas na konsentrasyon ng mineral. Maganda ang iyong gana. Ikaw ang masusunod. May 3 sirena dito. Walang epekto ang kanilang awit sa mga babae. Ako ang bahala sa panggugulo mamaya. Ikaw ang bahala sa pagsalakay. Maaari tayong maghanda ng mga bitag ng maaga. Gusto kong mag-umpisa ng ilang pagsasanay. Ano ang gusto mong gawin? Magbuhat ng weights. Sigurado ka bang maayos ang iyong pag-iisip? Ayos na ayos ako. Naging ganito ang taong ito. Makakatulong pa rin siya. Siguradong masaya siya. Kung malaman niya na ginamit ang kanyang bangkay bilang barbells, tiyak na bababa siya mula sa kabilang buhay para maghiganti sa iyo. Tapos na ang pagsasanay sa bigat. Ang lakas ay umakyat na sa 4. Tapos na. Magsuot ka na agad. Hindi ko na kailangan. Basta't ang isipan mo ay bumaba ng 50%. Magagamit ko ang aking talento para solusyonan ang sirena. Anong balak gawin nitong tanga? Bumaba ang antas ng katinuan sa below 50. Buksan ang estado ng kabaliwan gamit ang talento. Immune sa mental na control. Dagdagan ang lakas ng 2. Ito na yun. Paalam. Ang ingay ng baril mo masyadong malakas. Nanginig ako at naubos ng kaunti. Ang aking katinuan. Kakatapos ko lang mawala ng 3 puntos ng katinuan. Siya, 1 punto lang ang nawala. Sa susunod, pwede bang bigyan mo ako ng buo? Palitan natin ang mga yaman at mapa mula sa iyong barko. Ayos. Basta't payagan mo akong mag-aral. Kahit nasirain mo ang barko ko. Mag-ingat ka. Mabilis, tumakbo ka pabalik sa barko. Nasaan ang barko natin? Nagkaroon ng malaking pagbabago sa Misty Sea 2 oras na ang nakalipas. Tinangay ng bagyo ang barko. Bakit hindi mo sinabi kanina? Kailangan muna silang ayusin. Tumahimik ka na. Parang kang natuto ng baril sa bulag ah. Barilin sa lalamunan niya. Walang paligoy-ligoy. Ibibigay ko sa iyo ang naputol na kamay. Yung isa sa akin. Pagpapalakas ng pundasyon. Nagdagdag ng pagkabaliw na bonus. Kasalukuyang lakas 6. Tapusin na ang lahat ng ito. Sobrang baliw mo, mas masahol ka pa sa halimaw. Ano bang alam mo? Ang mga sirena ay perpektong material para sa paggawa ng mga potion ng katinuan. Ang bilis ng itim na ulap ay tumaas sa 15 knots. Mangyaring magmadali ang lahat ng manlalaro na tumakas. Tama na ang pandidilig. Darating na ang itim na ulap para kunin ang katawan natin. Bakit ka nagmamadali? Anong klaseng espesyal na lalagyan yan? Sanggol ng mangkukulam. Bakit? Naainggit ka. Naainggit ka man, hindi ka makakagawa ng ganitong klase ng bag na may ganitong panlasa. Yung luma mong kagamitan palaging nasisira. Talagang hindi ko alam. Paano ka nakasurvive hanggang ngayon? Mas mabuti pa kaysa sa iyo. Kung hindi dahil sa akin.
Nasa tiyan ka pa ng sirena, nag-iisip ng buhay. Mag-ingat! Nandyan na ang itim na ulap, naglalayag. Paglalayag gamit ang bangka, may malaking hayop sa ilalim. Gamitin mo ito para makaakit ng pansin niya. Hindi pwede. Nadadama niya ang amoy. Mas lalo lang siyang magagalit. Kung papatayin natin siya, hindi siya makakabalik sa bangka. Hawakan mong maigi. Pupunta ako sa ibaba para palihim siyang ilihis. Baga. Malapit nang sumabog. Bigyan mo ako ng tunog. Kaya't ganito, may mga paraan din ako. Pumatay ng malalim na dagat na ahas. Kumuha ng pangil ng ahas dagat. Yang Yi. Yang Yi, sumagot ka naman. Talagang tuwing makikita kita, wala nang magandang nangyayari. Salamat. Huwag magkamali, sa tingin ko sayang naman kung mamatay ka. Sandali, nahihirapan ka na. Sa susunod, maaari bang sabihin mo ng maaga? Nakikita ko na ang bangka. Mag-ingat sa kaligtasan. Ang bangka ng Nightmare ay nasira ng 40%. Ubos na ang malinis na tubig. Matinding bagyo. Inaasahang magsasara ito sa loob ng 3 minuto. Kung ganito ang hangin sa bangka mo, baka masira ito. Paano ka nakarating dito? Hindi pa alam kung hanggang kailan magpapatuloy ang bagyo. Hindi ligtas ang isang tao. Ako ang maglalayag. Ikaw ang magdadala ng mga supplies. Paano tayo magpa-partner? Pwede ang pakikipagtulungan. Pero ako ang magpapasya kung paano hatiin. Walang problema. Unang ilalapit ko ang astrologer sa mas malapit. Bawas ang mga tadyang ng sirena 3. Kumuha ng banal na tubig 3. Pagkatapos, mag-ipon pa ng maraming banal na tubig. Malapit nang magsara ang gitna ng bagyo. Tagumpay sa pagtakas gamit ang isang barko. 100%. Nakita mo ba? Hindi makakatakas ang isang barko lang. Kaya nga. Pinagkabit namin ang mga bangka. CJ. Ang pamilya mo. Alam ba nilang interesado ka sa mga bagay na ito? Hindi nila alam. Simula nung bata pa ako, di pa nila nakikita. Medyo magkamukha tayo, no? Noong 5 taon akong paralisado. Wala man lang ni isang sumilip sa bintana. Congratulations ha. Nagising ang talento. Ipinagbabawal na iskolar. Pag natapos mo na ang gamot, bumalik ka na sa barko mo. Hindi ka ba naiipit dito sa luma at sirang barkong ito? Bakit pa ako babalik? Dito mo lang masusubaybayan ng malapitan ikaw. Kung sakaling mamatay ka, saan pa ako hahanap ng ganitong matibay na test subject? Pero ano ang plano mong gawin pagkatapos nito? Siyempre, palakasin ko ang sarili ko. Talaga. Kung ganon, mas mabuting maghanap ka na muna ng makakain. Lahat ng pagkain sa balde ay nabulok na. Sa kasamaang palad, ubos na rin ang mga supply sa barko ko. Walang nangyari, sayang lang. Kahit ano. Bumaba na ang stock ng pagkain sa Red Line. Talagang gusto ng sirang barko na pumatay sa akin kahit kailan. Walang pagkain. Hindi ka pa rin naging mas malakas. Magiging basura lang tayo ng mga halimaw. Pupunta ako sa pangingisda para subukan ang swerte. Sige, mag-aaral ako ng mga potion para sa gutom. Sa ganitong sitwasyon, nakakapanatili pa rin ng kalmado. Talaga namang siya ang pinakakaakit-akit na spesimen. Nahuli ng maliit. Siguradong may malaking mahuhuli.
Sinabi ko sa'yo, huwag maingay. Agad na umakyat si Suna sa mataas na lugar. Ang galing ng pagkakatira mo sa pana. Dati kang nagbebenta ng mga pana. Kung mas magpapaliwanag ka lang ng maiksi, maghanda ka pa ng mas maraming pana. Mas tataas ang sansa nating manalo ng 5%. Pero hindi ka nagsasalita. Paano ako maghahanda ng maaga? Huminga ng dahan-dahan. Mahirap man, nakatayo na ako. Hindi ko tatanggapin na muling humiga. Babala, bawasan ang katinuan sa zero. Nakita ang matinding pagnanasa na mabuhay. Nakatagong talento. Tumangging mamatay. Matagumpay na na-unlock. Katinuan sa zero. Buksan ang talento. Tanggihan ang kamatayan. Ngayon na ang pagkakataon ko. Dahil nandito na tayo. Bakit ngayon tayo tatakbo? Mas malaki na ang iyong dala. Gusto ko sana makita kung ano ang nasa loob. Sa wakas, naitaboy ko na ang mga nakakainis na halimaw na ito. Ikaw, saan mo natutunan ang kakaibang ugali mong yan? Paano mo nagagawa yan? Kung malaman niya na may 24 na oras akong mahina, siguradong hahatiin niya ako. Kung maswerte lang, nabuhay ang isang talento para sa kaligtasan. Kung gusto mong pag-aralan, maghintay ka hanggang mamatay na ako. Mas hindi na ako interesado sa mga spesimen na patay na. Ang daming materyales, baka makakuha pa ng mga mahahalagang gamit. Hindi ako interesado sa mga laro ng sansa. Sige, subukan mo na lang. Sige, susubukan ko ang aking swerte. Nakuha ang sirang palikpik ng isda. Nakuha ang kalawangin na pako. Hindi ito patas. Sino bang may kasalanan sa malas mo? Gusto mo ba? Anong bagay? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Sabi mo na lang kung gusto mo. Ayaw ko talaga sa mga tao na nagtatago ng impormasyon. Kailangan munang magpahinga. Kapag nagising, kailangan ng patuyuin ang mga isda. Lalaki. Bigyan mo ako ng 3 dahilan para hindi kita patayin. Isa na namang panaginip na may pangitain. Pero talagang mas ligtas na iwasan siya. Suna, hindi tama ang panahon na ito. Suna! 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 Sa ganitong pagkakataon, naglalakad ka ng walang direksyon. Tumahimik ka. Kumakain sila. Ano ang narinig na usapan? Nabawasan ng malaki ang antas ng katinuan sa pagmamasid ng mga hindi kilalang nilalang. Ang dami ng mga insekto. Kung mahuhuli lang sana. Gaano karaming mga seashell coins ang maaari kong makuha? Ganito na ang antas ng katinuan. Hindi ka pa rin nababaliw.
5 taon na akong nakahiga, hindi pa rin ako nababaliw. Paano ka matatakot sa isang grupo ng mga insekto? Ang mga bagay na ito ay umaasa sa pandinig para sa kanilang lokasyon. Ngayon ay umuulan ng malakas. Basta't hindi tayo gagalaw. Ligtas tayo. Dumaan tayo sa gilid nila. Manatili ka sa deck. Kung sakaling atakihin ang barko o may mga insekto na tumalon, tumakbo ka agad patungo sa astrologer. Huwag kang maghintay dito sa akin. Dalhin mo ito. Makakatulong ito sa iyo na iwasan ang mga bibig ng mga halimaw. Mas mabuti pang ibahagi ang rutang ito sa ibang mga manlalaro. Nagpadala ng gantimpala si manlalaro Hiki. Mababang antas ng Abyss Stone. Ang yaman naman ito. Nakatuklas ng tunay na mga konsumable. Gusto mo bang agad na itaas ang kalidad ng relic? Dumating ito sa tamang oras. Tama lang para upgrade ang aking flintlock pistol. Na-unlock ang dual mode ng flintlock pistol. Cannon mode. Standard mode. Bagamat gustong-gusto kong subukan ang bagong armas. Pero hindi pa ito ang tamang panahon ngayon. Nakita ni Suna yung liwanag sa unahan, hindi ba? Kailangan na nating tumakas. Hindi mo napansin. Bagyo. Lumiliit na. Walang hangin na nakakaabala. Agad nilang mapapansin ang mga insekto. Babala, nakakulong ang kamatayan. Nagsimula na ang pagsunod. Tumingin si Suna sa mapa ng dagat. Tulungan mo akong maghanap ng daan. Umalis na ang lumang barko ni Suna. Basta't nandito pa tayo, maaari tayong magsimula ng bagong paglalakbay. Sobrang tindi ng taong ito. Tumalon sa dagat at lumangway pakaliwa. Huwag siyang salpukin. Tayo'y tiyak na mamamatay. Subukan mo ito. Ha ha ha. Bakit ang bigat ng babaeng ito? Tatlong salita ng lalaki. Bigyan mo ako ng dahilan para hindi kita patayin. Kung wala ako, mag-isa ka na lang sa isla na to. Makikipagpatayan ka sa mga insekto na yon. Papatayin ka nila. Ang mana mo at lahat ng meron ka, magiging akin na. Kunin mo na ang mga gamit sa bangka kung gusto mo. Basta't huwag mo akong patayin, magtatrabaho ako. Ha 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 ha. Yang Yi. Gusto ba nating magsanib? Magsanib. Kahit na medyo mahirap ang sitwasyon ni Suna ngayon, pakiramdam ko, hindi magandang gawin ito sa oras na ito. Anong kalokohan ang iniisip mo? May pagkakataon kang linisin ang isip mo. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin yan? Napakadaling magkamali ng pagkakaintindi. Nakatagpo ng doble ang kapitan. Mangyaring bumoto para sa posisyon. Ayaw mo bang maging kapitan? Ibinigay ko na sa iyo. Sige, hindi na ako mag-aalangan. Pupunta akong magputol ng kahoy. Suon na, may malaking grupo na paparating. Mga kapatid sa unahan, tulungan niyo ako. Gusto kong buksan ang napakabagsak na bakal na to at makalabas ng Mars. Pare, sobrang mabigat ng barko ko. Hindi na makagalaw. Tulungan mo ako. Maaaring pag-usapan ang mga supplies.
Tingnan mong mabuti. Walang pinagkaiba ang barko ko sa mga kahoy na basura. Huwag naman, pare. Sigurado akong may paraan ka. Para ayusin ang barkong ito. Kailangan mo ng 6 na unit ng mataas na kalidad na kahoy. Mayroon ka ba? Ang manlalaro na si Dawei ay nakikipagkalakalan sa iyo ng 100 unit ng mataas na kalidad na kahoy. Kunin mo ang 100 unit na ito. Kung kulang, mayroon pa akong iba. Basta't makagalaw. Kailangan ko ng kahoy ng sapat. Talagang walang kakulangan ng matitigas na ruler sa mga manlalaro. Sasabihin ko na ang masakit na katotohanan. Kung mamaya ay bumaba ang bilis ng pagdrag sa labas ng 15, agad kong puputulin ang lubid. Kung sakaling ang bakal kong katawan na ito. Hahaha. Talagang dito na matatapos ang aking kapalaran. Hindi ko kayo ilalagay sa panganib. Huwag mong pababayaan ako. Sistema ay nagpa-pop up. Ang pangalawang ghost ship na Star Destroyer ay nakumpleto na. Kasanayan 1, Astro. Ipakita ang mapa ng 150 na nautical miles. Ipakita ang mapa ng 150 na nautical miles. Kasanayan 2, Shasat. Limitado sa 1 beses araw-araw. A-unlock ang pangalan ng barko at pangalan ng manlalaro. Kumuha ng mga koordinado at larawan. Ang aking silid obserbasyon. Kakaunti lang ang nakapasa. Lahat na nakaligtas ay nakalabas na sa bagyong dagat. Ang bilis ng itim na ulap ay bumaba sa 0 knots. Hahaha. Natatandaan ko ang pagkakaibigan natin, Yang. Hahaha. Bakit ang bilis bumaba ng temperatura? Ang kasalukuyang temperatura ay -0 degrees Celsius. Patuloy na bumababa. Pangkalahatang anunsyo, nagsimula ng kumalat sa malalayong silangang karagatan. Dumating na ang malamig na taglamig. On ang coordinate display function. Naload na ang system coordinates. Hahaha. Kuya, tutulungan kita. Pero masanay ako mag-isa. Haha, kung ganito nga. Kuya, hindi na rin kita pipilitin. Yung ruta na pinadala mo, nakatulong sa isang kakilala ko. Tanggapin mo na ang pasasalamat ko. Ulo ng malaki at higanting bugtong na bulete. Kagamitan ng bow ng barko. Malaki ang pagtaas ng tibay ng katawan ng barko at lakas ng impact. Nabawasan ang negatibong epekto ng mga pag-atake ng mga mabababang halimaw sa dagat. Maaaring magdulot ito ng galit mula sa mga halimaw sa mas malalim na bahagi. Sumali na ba ang boss sa Stormwind Guild? Hindi lahat ng mabilis tumakbo ay mahahabang buhay. Itigil mo, ito ay bihirang kagamitan. Hindi ito para sa iyong diseksyon. Bakit ka ba talaga? Sobrang obsessed sa ganitong madugong bagay. Sayang, maliban sa specimen. Walang nakakaintindi sa akin. Yung atmosfera kanina sobrang hindi tama. Mas mabuting sabihin mo na lang, bakit ka pumunta dito ng ganito? Kailangan ko ng mas professional na environment para mag-research. Humanda si Sana na magpatayo ng isang laboratorio ng mangkukulam. Ang gusaling ito ay nakatali sa kaluluwa. Kapag natapos na, hindi na ito maaalis. Magko-confirm ka ba? Unahin ang pag-upgrade ng side cannon gamit ang natitirang materyales. Ang baril ang totoong katotohanan. Kailangan din ng gasolina ang katotohanan. Walang aking gamot, hindi kayang suportahan ng iyong lakas ang lamig bukas. Gamot. Yung mga berde mong, iinumin na magdudulot ng kaliskis sa katawan. Tingnan mo muna ito.
Subukan mo. O baka natatakot kang mamatay sa lason. Putol. Amoy ng bulok na isda at hipon. Uminom ng dekalidad na potion sustansya ng sirena. Pinapataas ang bilis ng pagbawi ng enerhiya ng 200%. Ganitong epekto. Ang estratehikong halaga ng pormulang ito. Lampas sa 10 kanyon. Maaaring magtayo ng laboratorio. Ngunit ang mga produktong nalikha, kailangan ko ng 70%. At mayroon akong prioridad sa paggamit. Nakuha. Ito ay parang isang bitag ng sun. Basta bigyan mo ako ng kaunting pondo. Yang Yi, maaari kong buhayin muli ang mga cute na ito sa iyong mga bala. Walang usapan. Huwag na huwag pupunta sa laboratorio ni Suna. Kung hindi, mawawala rin ang katinuan. Hindi ko alam kung anong bagong impormasyon ang mayroon ngayon. Kailangang magpasa ng armas ang mga sumasali. Ibigay ang lahat ng mga kagamitan para sa kaligtasan. Magbibigay kami sa iyo ng ligtas na kanlungan. Ano ito, recruitment? Tiyak na ito ay pagpapalahi ng baboy. Ngunit nakakabigla ang mga salitang ito. Ano talaga ang hawak niya na trump card? Para sa lahat ng posibilidad, mas mabuting tingnan ito ng maaga. Ang malaking koponan ay nangangahulugang malaking gastos. Kung ganon, kaya't bibigyan kita ng malaking regalo. Kaibigan na ito, talagang bihira ang espesyal na plano ng barko. Pero sa tingin ko, hindi ito ganoon kahalaga. Kung wala ang barkong pirata na ito bilang panig, hindi ninyo mapapabilis ang takbo kapag sumisikip ang itim na ulap. Bigyan mo ako ng 2,000 unit ng kahoy. Dagdag pa ang isang bihirang relikya na hindi mo naman ginagamit. Inaabuso mo na ito. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal. Transaksyon. Sakin na tiyan. 10 kubikometro ng espasyo. Hindi maaaring mag-imbak ng pagkain. Side effect. Kailangan ng isang bahagi ng buhay na laman sa bawat pagbukas. Bawat paggamit ay nagbabawas ng 20 sa katinuan. Ako rin ay may kahon ng mga kayamanan ng mangkukulam. Anyway, wala namang masyadong ginagawa ngayon. Saktong pupunta na lang para tingnan kung ano ang ginagawa ni Suna. Suna, ganito ang itsura niya. Gusto mo ba akong lokohin? Suna. Kung may magulang man itong babae, nasa daan na sana ang mga magulang niya papunta sa police station. Nasa gilid ng upuan ng mga akusado. Itinatapon ko na ang pervert na ito sa dagat para pakainin ang mga isda. Napasama sa ganitong tao. Swerteng malas ko. Ano nang karapatan mong isara ang aking laboratorio? Nasa proseso pa ng pagbuburo ang aking sea monster juice. Kahapon, bumagsak ang iyong katinuan sa 35. Halos sinunog mo ang sarili mong isip. Iyan ay kinakailangang sakripisyo para sa pananaliksik. At ito namang bote. Kapag ininom ito, hindi lang mawawala ng katinuan. Maaari rin itong inumin na parang puti. Ganito ang mga semi-tapos na produkto.
Bakit hindi mo subukan ang gamot? Kapag ininom ko, tiyak na mababaliw ako. Hindi ka naman. Kahit na naubos na ang iyong katinuan, buhay na buhay ka pa rin. Ikaw ang pinaka-perpektong kandidato para sa eksperimento. Habang tinitingnan ang kanyang inosenteng mukha na tila may katwiran. Hindi ko siya ma-reboot. Sige, ako na ang magiging katulong o tagapangalaga. Maaari nang buksan muli ang laboratorio. Ngunit ang oras ng pananaliksik ay hindi dapat lumampas ng 8 oras araw-araw. Nakuha na, mabuhay ang kapitan. May isang Firethorn Island. Nandoon puro Firethorn grass. Mag-ani ka ng 10 piraso para sa akin. Tutulungan kitang gumawa ng top level na panglamig. Kakaunti lang ang Fire Dragon grass. Bakit hindi ka nalang mag-ani sa sarili mong? Alam mong scam yan. Pero pasensya na, kailangan ko talaga ng panglamig. Pero mabagal ang barko ko. Kailangan ng hindi bababa sa 5 araw para makarating. Gusto lang akong akitin para pumatay at magnakaw. May isang tao si Suna na si Huwei na gustong nakawin ang barko ko. Kawili-wili. Ang ganitong biktima na kusang dumarating ang pinakamasarap. Mabilis kang nakakaintindi ha. Gagawa ako ng peking senaryo na namatay ang may-ari ng barko sa isla. Suna, ihanda mo ang regalo mo. Walang problema. Pero bilang kabayaran, kailangan mong tulungan akong magdala ng ilang halaman mula sa Fire Island. CJ, deal. Yung apelyido yang malamang ay naubos na ng mga bagay sa isla. Dapat lang na ako ang makakuha nito. Hindi ka nakapunta sa isla. Sabihin mo kung ano ang meron sa isla. Gusto mo pa akong saktan? Bilisan mo, kumuha ka ng apoy. Nasaan ang gagamba? Nandyan lang, ang dami nito sa lupa. Hindi mo ba nakikita? Tinitingnan niyang ang mga mata ko. Walang anuman sa sahig. Impossible. Kitang-kita ko silang gumagalaw. Ito ay isang delusyon na dulot ng pagbagsak ng iyong katinuan. Bumalik ka sa laboratorio at uminom ka ng kaunti. Nakatuklas ng hindi kilalang parasitiko na umaakyat mula sa katawan. Bumagsak ang katinuan ng 1-0. Ito ay... Anong klaseng kalokohan ito? Estado. Sumpa ng natatanging halik ng gagamba. Lalabas ang mga tagasunod mula sa iyong sugat. Ang iyong mga ugat ay magiging pugad. Idsweep ang iyong mga ugat ay magiging pugad. Ang iyong mga ugat ay magiging pugad. Mukhang, ang tunay na layunin ni Huwei ay ilihis ang problemang ito. Sige, unahin muna natin ang mga bagay sa barko. Suriin ng mabuti ang barkong may 3 layad. Ginagawang mas masarap na chef ang pagkain. Sangkap ng sweater na may apoy, balahibo ng apoy na gagamba. Kaya ang mga tinatawag na hilaw na materyales na iyon, ay talagang mula sa abo ng mga manlalaro. Karamihan dito ay ganoon. Pagdating sa susunod na punto ng supply, gagawin kong panglamig ang lahat ng ito at gagawin na sweater. Suna, tulungan mo ako, mabilis. Ipinapakita ng coordinate na 200 milya na tayo mula sa isla. Habang palayo ng palayo sa isla. Lalong nakakatisod. Kung muling magdadala sa akin ang sumpa na ito pabalik. May napag-aralan ka na ba? Pumasok ka at tingnan ang tunay na anyo ng iyong dating kasintahan. Walang laman ang katawan na ito.
Nawala na siya. Sa sandaling naubos ang kanyang buhay. Ang mga bagay sa kanyang katawan ay nailipat sa iyo. Anong kakaibang bagay ito? Tara, kumuha tayo ng dugo para maglaro. Bakit parang iniisip ko na gusto ng babaeng ito na disektahin ako? Balaan kita, huwag kang magulo. Lumapit ka at tingnan ang iyong nangungupahan. Kaya mo bang ayusin ito? Ako ay kinikilalang henyo ng institusyon ng biyolohiya. Basta't bigyan mo ako ng sapat na mga sample. Walang laso na hindi ko matutuklasan. CJ, dahil sobrang kumpiyansa ka, ipagkakatiwala ko na sa iyo ang buhay ko. Isla ng mga werewolf. Bakit si Zuday pupunta sa ganitong delikadong lugar? Patayin niyo silang lahat. Tumaas na naman ang temperatura mo, huwag kang gumalaw ng basta-basta. Suna, anong ginagawa mo? Parang plano mong samantalahin ang sakit ko para agawin ang buhay ko. Sana lang, ang bait mo. Patay ka na. Sino ang nagbigay sa akin ng mga mahal na pondo para sa eksperimento? Yung mga buto sa ilalim ng dagat ba? Rasyonalidad, 37. Seryoso, pwede bang huwag kang maging ganito ka nakakatakot sa susunod? Halos sinaksak kita. Sinikap ko naman. Kakatapos lang gumamit ng malakas na potion. Nakuha kita mula sa pagkakahimbing. Kamusta ka na? Bigyan mo ng marka ang aking mahiwagang gamot. Kung hindi ako nagising ng 1 minuto ng mas late, siguradong wala na akong buhay ngayon. 0 puntos. Hindi pa ako nakakuha ng 0 puntos kailanman sa ilalim ng aking guro. Naintindihan mo ba ang kagandahan ng potion na ito? Ako ang unang tao na bibigyan ka ng 0 na puntos. Huwag mo akong titigan. May lasa pa ng detergent sa bibig ko ngayon. Hindi maaalis ang sumpa. Ngunit nakagawa ako ng lason mula sa gagamba. Na kayang patayin ang mga gagamba. Sa dagat, walang mga materyales na basura. Punong-puno ito ng kamandag ng gagamba. Gusto mo bang gawing specimen ka rin? Ako lang ay nagsasagawa ng pagsubok sa pang-akit. Para masigurong ang halimaw ay hindi makakatanggi tulad ko. Huwag ka nang magmatigas. Maghanda ka na ng pana. Bukas, ipapadala na natin ang mga gagamba na iyon palabas. Magaling ka sa pag-aalaga, ah. Nasanay lang ako sa pagpapakain ng mga ibon habang nakahiga. Ikaw, ang galing ng kutsilyo mo. Bata ka pa lang, madalas ka nang nagbubukas ng mga bagay, di ba? Swerte na rin at mga daga lang ang pinapagalaw ko. Pero mas interesante ang mga bagay dito sa isla kaysa sa mga puting daga. Narito na. Ibalik mo sa nanay mo para kainin niya. Naririnig mo ba? Nagsasalita sila. Nagsasalita. Bumaba na naman ang antas ng katinuan mo. Uminom ka nito. May kasamang libreng serbisyo ng pagsasalin ang sumpa na ito. Pumunta ka na at kunin ang kanilang mga bangkay. Ito ay mga bakas ng tao. Kaya ano pang hinihintay natin? Pasukin na natin at silipin. Mali ang sukat ng presyon. Ang density ng kanyang buto ay at least 5 beses na mas mataas. Kahit ang mga gagamba kinain niya, parang may mali sa kalagayan ng taong iyon. Mukhang, ang huli niyang kapalaran matapos mahawahan ng gagamba ay maging halimaw. Tuloy lang. Kung mayroon pa siyang katinuan, dapat ay gumawa siya ng paraan para iligtas. Walang paraan para iligtas. Subukan mo ito. Lumayo ka. Mayroon itong malakas na asido na kayang matunaw ang bakal. Kumakain ito ng puti. Hindi tama.
Kumakain ito ng putik na nahawahan ng bulok na karne. Talagang mahusay ka sa pagluluto. Kahit ang mga bato sa isla ay naging paborito mong putahe. Kung balak mong tikman ang lasa ng bato balang araw, sabihin mo sa akin ng maaga. Siguradong bibigyan kita ng malaking hiwa. Gusto mong mabusog? Sige, pagbibigyan kita. Bilis, tumulong ka. Ang kinakalawang na masarap na kutsilyo ng chef. Suna, may nalaman ka na ba? Pangalan, matakaw na bisita. Lirong. Masyadong mababa ang katinuan. Mga tao na may polusyon at pagbaluktot na mas mababa sa 10. Ibig sabihin ba lahat ng mas mababa sa 10 ay nagiging halimaw? Basta alam mo na. Ang katinuan mo nga ay palaging nasa bingit ng pasang-awa. Hindi ka rin naman nalalayo. Huwag mong sosobrahan ang pag-aaral mo. Baka ako pa mismo ang magtapon sa iyo sa gacha machine. Sige, kailangan na nating bumalik sa barko. Dahil patay na si Lirong. Ang barkong dinala niya ay maituturing na ating mana. Ang galing mo talagang makahanap ng yaman mula sa mga patay. Talagang walang kapantay. Disassemble ang labi ng good luck. Makakakuha tayo ng 143 kahoy at 75 tela. Sira na ang katawan ng barko. Nabawasan ng 3% ang kita. Huwag mo akong istorbohin sa laboratorio pagbalik mo sa barko. Ang pagkakaiba na ito ay may halaga sa iyong pananaliksi. Talaga bang ayaw mong subukan ang gacha? Baka sakaling makakuha ka ng ginto sa swerte mo. Sige, baliw. Mag-aral ka na lang. Kung ganoon, mag-aarmas na ako. Kumuha ng mabigat na baluti na salamin. Mataas ang kalidad. Gawa sa sutla. Punong-puno ng seguridad. Ngayon ay dapat nang tapusin ang sumpang ito. Tara na. Pinagmumula ng pagkain ng mga bibi ng apoy. Ang mga gagamba na ito ay marunong pang magtanim at mag-alaga ng lupa. Hindi nakaligtas si Lirong. Pero tiyak na makakaligtas ako hanggang huli. Dahil mahilig ang gagamba na gawing material ang tao. Sige, maranasan din ito. Sa laki nitong, dapat sapat na ang kabibe na naalis para mag-upgrade. Magic Star. Hindi ito sapat na nakaka-excite. Ang bagay na ito ay mukhang artistiko. Gusto mong subukan. Ayaw mo, ibibigay ko na lang lahat sa tiyan mo. Gusto ko na dumating agad. Babalikan kita gamit ang gastric juice ni Lirong para gumawa ng magic potion. Inumin mo na lang ito mag-isa. May marka na ako sa daan para sa ligtas na lugar. Mag-ingat ka. Ano kaya ang mga kayamanan sa kabila? Ang laki nito. Ilan kayang tao ang dapat pakainin? Tinutukan mo ang ipinagbabawal na estatwa. Nabawasan ang iyong katinuan ng 20. Maging bahagi ng ina. Ihandog ang katapatan sa ina ng maraming binti. Pipiliin ang unang opsyon, ihandog ang 1/3 ng iyong laman at dugo. Muling hubugin ang katawan. Pipiliin ang ikalawang opsyon. Himukin ang 1/0 katawan ng kapwa bilang handog. Bigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Pipiliin ang ikatlong opsyon. Bumunot ng baril laban sa Diyos. Ang antas ng katinuan ay bumagsak sa kritikal na punto. Na-detect ang pagtingin ng dakilang nilalang. Ihandog ang dugo at laman. Maging tagasunod ng ina ng maraming binti.
Iwanan ang makatawid na katawan. Magbago tungo sa labas ng karaniwan. Ano bang kalokohan ng mga tagasunod? Tumingin ng diretsyo sa ilusyon ng dakilang nilalang. Bumaba ang katinuan ng 100. Kakatayo ko lang. Ano ka ba? Minsan ka pang magpapaniel sa akin. At saka, ang pangit-pangit mo. Diyos ko. Kailangan mo talagang bigyan ako ng kapansanan para masiyahan, di ba? Katinuan na mas mababa sa 1-0. Ikaw ay nalalaso ng malalim sa ibais. Buksan ang daan sa labas ng karaniwan. Nagsiespongha. Makakuha ng deformadong organ. 3 mata na magkakadikit. Kung gagawin mo, parang may check ka na. Namatay ka na ba? Karamihan sa gitna ng isla ay bumagsak na. Kung maipit ka sa lupa, hindi ako ang bahala na hilahin ka palabas. Hindi pa rin talaga namamatay. Ngayon medyo nagiging abstract ako. Abstract na ako, sandali lang. Hindi ko dapat binanggit. Itong babae, siguradong sisirain niya ako. Nabawi ang paningin ko, pero lahat na nakikita ng kaliwang mata ko ay naging itim at puti. Buhay pa rin ako. Talagang maswerte ako. Sa susunod, siguraduhin tapusin ko muna ang pag-alis ng binti. Yung si Suna, siguradong pinagsama niya ang pulbura at lava. Ininom ang Scarlet Demon Potion. Nabawasan ng 20 ang talino. Nasa hangganan ng ganap na pagkabaliw. Nakuha, mataas na lagkit na sinulid. Espesyal na laso ng patay na gagamba. Tumingin ka rito, malaking tao. Ngayon na. Ayos na ito. Mas maayos ang pagkabasag ng buto kaysa sa pagkaparalisa. Huling suntok. Sistema. Tulungan mo akong tawagan si Suna. Sabihin mong nabulag ako. Pakiusap, pabilisin mo siya. Nabulag. Mga epekto ng potion. Hindi ko akalain na darating ang araw na ito para sa kanya. Yang Yi. Ang iyong kaliwang mata. Napakaganda. Tanging mga baliw tulad mo lang ang makakakita ng ganda nito. Ang impormasyong ibinabalik ng mata mo ay sumabog sa iyong mga nerbiyos. Pinili ng utak mo na magbulag-bulagan para sa sariling kaligtasan. Ipinako ito sa kaliwang mata mo. Pigilin ang pinagmumulan ng signal. Hayaan mong makahinga ng maluwag ang utak mo. Nabuhay ulit siya. Pahiram, magagamit ko. Lalong naging walang pakialam itong taong ito. Yung paraan mo ng pag-alis ng bagay, palaging nagpapaisip sa akin. Sa susunod, ako na yung matutulog dyan at aalisin ang ulo mo. Mas mabuti pang mag-adjust ka na sa mga mata na ito. Isipin mo, ako siyang pumasok at lumabas. Sa huli, kailangan ko pang umakyat sa barko gamit ang kawit. Kung malaman ito, ano na lang ang mangyayari sa reputasyon ko bilang kapitan? Huwag kang magalit dito. Mas maginhawa ito kumpara sa kanina. Salamat. Opisyal na na-unlock ang supernatural path. Kasalukuyang polusyon 6%. Deformed na organo 3 mata.
Sige na, kahit na ang eye patch ay eksklusibong balat ng pirata. Nabalik na ang paningin. Ang panlasa ng babaeng si Suna. Talagang galing sa formalin ng dissection room. Hintayin kong umangat ng level. Maubos din ang pira-pirasong pulo na ito sa huli. Tapos na ang pag-upgrade ng Yansheng. Kasalukuyang antas, level 3. Tibay, 4,500. Tumaas nga ang tibay. Pero itong disenyo. Kapag pinatakbo ito, baka isipin na isang lumulutang na bahay na multo. Kahit ang mga seryosong pirata, tiyak na mag-ulat. Tingnan natin kung gaano kalakas ang lakas ng barkong antas 3. Talagang hindi maaasahan ang mga bagay na nababasa. Ibig sabihin ba, nagbayad ako ng mahal para lang maglaro sa dagat? Parang nagbabato lang ng bato. Ano ba to? Polusyon sa isipan? O isang uri ng insultong atake? Mukhang kailangan ko munang hanapin ang tamang paraan ng pagpapaputok. Muling pag-usapan ang tungkol sa pagsabog ng isla. Matagal ko nang naririnig ang ingay. Bakit ngayon lang nangyari ito? Nandito ka pa ba? Yang Yi, dumating ka ng tama. Natuklasan ko ang bagong paraan ng ebolusyon. Naitanim ko ang mga neuro na ito. Makakabuo tayo ng ilang daang kamay. Basta ilagay ito sa loob. Makakaya kong lampasan ang mga hangganan ng tao. Basta ilagay ito sa loob. Makakaya nating lampasan ang mga hangganan ng tao. Babala. Nadidistract ng matinding galit. Baba ang antas ng katinuan ng 30. Magpakatino ka na. Bitawan mo ako. Basta't makakapagpalakas. Anong pakialam kung medyo pangit? Gusto ko lang ng doktor na makakapagpagaling. Hindi isang baliw. Sobrang pakialam mo. Ito ang aking pananaliksi. Tama ba? E di huwag na lang subukan. Kapag bumagsak na ang katinuan, mas epektibo ang pisikal na banta kaysa sa potion. Dalhin mo ang iyong scalpel. Pupunta tayo wasakin ang pulo na ito. Kapag nag-crack ang estatwa, magsisimula na ang self-destruct na proseso ng pulo. Alam kong naiipit ka, pero magtipid sa apoy ng labanan, maganda rin yun. Lahat ng mga gagamba na iyon patay na lahat. Ngayon ang tamang panahon para mangalap ng mga supply. Akin lahat yan. Ikaw na sobrang interesado sa mga spesimen. Kung nakatira ka sa gitna ng mga halimaw na iyan, siguradong magiging isang reyna ka rin na namumuno. Malamang ikaw ang magiging bahagi ng buhay ko. Pinakamamahal kong brain specimen. Yang Yi, tingnan mo sa taas. Ano iyon? Mga letra sa ganitong kakaibang lugar. Ito ay... Harapin ang sinaunang mga simbolo ng Diyos. Baba ang katinuan ng 50. Natapos mong basahin ang mga pahina ng aklat ng mga binti ng gagamba. Bumaba ang iyong katinuan ng 100. Natutunan mo ang mahika ng binti ng gagamba bawal na uri. Yang Yi, ayos ka lang ba? Huwag tumingin kung ayaw mong magkaroon ng 8 paa sa utak mo. Kahit ikaw na ganitong halimaw ay naapektuhan ng ganito. Ano ba talaga ang nandyan sa itaas? Isa itong pangit na bagay na kayang gawing ganito ang isang mananaliksik sa diseksyon tulad mo. Lahat ng tao ay mapapahikab sa harap nito. Malaking gagamba. Magmadaling magtrabaho. Kung hindi lang puno ang imbakan. Di sana namin kailangang mag-effort ng ganito. Kailangan nating gumawa ng bagong bag para sa imbakan. Huwag magreklamo. Tara, tulungan mo akong itulak ito palabas.
Sana'y hindi ito masira. Mag-ingat sa susunod. Aklat ng mga daan ng kakaibang kagalakan. Matutunan ang mahika, pagpapalakas ng katawan at pagsabog ng pagbawi. Sinasamba ang inang Arachnid. Ang simula ng iba ay maliit na bola ng apoy. Ang akin, simula pa lang ay pagsabog ng katawan. Gawin na lang na ipinta ang mga disenyo para kay Suna. Para hindi na ako istorbohin ng babaeng iyon. Walang sining ang mga linya na iyong iginuhit. Talagang paglapastangan ito sa katotohanan. Kung ayaw mo, ikaw na lang ang magbago. Basta huwag mong patayin ang sarili mo. Antas ng katinuan 30. Antas ng katinuan 20. Ang katinuan ay bumalik sa 50. Naiintindihan mo ang katotohanan ng pambihirang daan. Natutunan mo ang pambihirang mahika. Hawak ng kulot. Yung potion para sa pagbawi ng enerhiya. Nagawa mo na ba talaga? Halika, tamang-tama, subukan kita sa gamot. Tumingin ka sa kakaibang tiyan ng mga gutom. Bawas ang 3 sa katinuan. Lalong tumitindi ang estilo ng dekorasyon dito. Kinuha ito mula sa tiyan ng gutom na bisita. Yung may mas magaan na kulay ay pangkaraniwan lang. Kapag ininom mo ito, mag-uumpisa ang binge eating mo. Sugal na ito. Suna, tunay kang isang henyo. Na-trigger ang divine buff. Kumain at uminom ng mabuti, bumilis ang pagbawi ng lakas ng 100%. Talagang malakas ang epekto nito. Hindi mo ba tinitingnan kung sino ako? Kahit ang mga batayang bersyon ay ganito. Uminom ng pinalakas na bersyon. Baka pati ang deck ng Magic Star ay kakainin nito. Marami pang kayamanan ang hindi ko pa nakuha. Sige na, mas mabuting magpakatotoo at magnegosyo na lang. Habang papalapit sa malalayong dagat ng Silangang Asya, mas kailangan ng mga manlalaro na magpainit. Ang aking Fire Fleece Waiter ay talagang pambihira. Makakakuha ako ng malaking kita dito. Sapat na para makakuha ako ng malaking kita. Pwede bang ipagpalit ang pambihirang Fire Fleece Waiter sa 4 na bote ng banal na tubig? Makipag-ugnayan kay Hiki. Gusto mo ba ng pambihirang sweater para sa lamig? Tito, tignan mo yung 5 met na Royal Cutlass na nahuli ko. Ang ganda, di ba? Sino ba ang nagtatanong tungkol sa isda? Papaltan mo ba ang sweater? Maganda naman ang katangian ng sweater. Pero hindi ko kailangan. May mas maganda pa ako. Balabal na silver. May taglay na proteksyon ng dagat. Ikaw nakakaibang nilalang na hindi kailanman mawalan ng hangin. Sa huli, isusubo ka ng isda para pakainin ang Diyos ng dagat. Bumili ka ng armas para magbago ang mood mo. Kung magpapatuloy ka pa, mapapamura ka lang. Sandatang bakal na higanting espada. Kailangan ng lakas na siyam para mahawakan ng bahagya. Lakas na 1-0 lang ang makakapagkontrol ng maayos. Ito ang tunay na romantikong lalaki. Nagbebenta. Itong kakaibang bagay. Tandaan mong balutin ito ng tela bago tingnan. Good luck sa'yo. Sistema nagpaalam na na-block ka na niya. Ang espiritu ng takot dumaan sa buong katawan. Bawas ang 5 sa iyong katwiran. Patuloy na bumababa ang antas ng katinuan. Nag-trigger ng pansamantalang katangian na matatag at walang takot. Ganyan lang ang mga paraan. Hihi! Naku, nagpakita na ng takot. Akala ko mas matagal pa tayong maglalaro. Anyway, hindi ko akalain na cute pala ang demonyong ito. Nabaliw na ba ako? Pare, dagdagan mo ang pagkain. Walang kwenta itong butot pangil. Kapag nakapag-ipon na ako ng sapat na materyales, gagawin ko itong makapangyarihang makina na kayang magpapaputok. Yung babae na si Suna, ang tanging nasa isip niya ay ang diseksyon. Malala yung apoy. Kailangan kong bantayan siya. Magbayad ng 5,600 ginto. Kumuha ng 40 piraso ng triangular na pangwasak na palaso. Susunod na ang tungkol sa pag-upgrade ng aking armas. Magandang kalakal. Samantalahin habang hindi pa lumalabas ang baliw na babae para sirain ang barko. Matulog muna sandali. Ay! Sa wakas, natagpuan na kita. Kakulangan sa katinuan 1-0.
Binabawi ka ng malalim na ilalim ng iyong isipan. Yung mata sa ulo ay katulad kay Suna. Hindi kaya kamag-anak ni Suna siya. Hindi pwede, kailangan kong tanungin. Kasalukuyang temperatura ay 27 degree K. Babala, malawakang yelong floating sa harap na bahagi ng dagat. Hindi pa ito ang pinakamatinding taglamig. Bakit ang lamig ng ganito? Ang dagat na ito ay parang hindi na tama. Ganitong disyerto ng dagat. Saan nanggaling ang isla? Ang barkong may haba na 100 metro ay nahati sa dalawa. Suna! Lumabas ka at tingnan ang spesimen. Nakakita ng magandang bagay. Tingnan ang proporsyon ng mga braso. Tiyak na nagkaroon ng pangalawang pagsasanib ang ulna at radius. Yang Yi! Gusto kong mabuhay. Buhay na buhay. Iiwanan kita ng buhay. Magbati ka. Sa labas. Ng karne. Walang kakainin. Pero may mga mabibigat na bakal dito. Yang Yi. Sabi mo, mag-iwan ka ng buhay para sa akin. Sigurado may iba pang grupo sa likod, huwag mag-alala. Sa totoo lang, may mga kamag-anak ka pa bang kakilala? Bakit bigla mong tinanong yan? Ako lang mag-isa. Walang kuryosidad. Sige na, pumunta tayo sa isla para mag-ani. Suotin mo ito. Ang kakaibang nangyayari dito. Parang isang uri ng di kilalang pagkasira ang kumakalat. Hindi pangkaraniwan na pagkalat. Baka may tao sa likod na nag-uutos. Natagpuan si Half-Wolf, si Ginoong Xili. Natagpuan si Half-Wolf. Natagpuan ang Half-Werewolf Ginoong Xili. Nahawaan ng rebis ng lobo. Bilang tao, isa rin siyang manlalaro. Ngayon, hindi na siya kasing halaga ng aso. Malaki ang posibilidad. Nasa isla pa rin ang pangunahing salarin. Paano hahatiin? Ipasa ko sa may pinakamaraming buhok. Tapos na tayo dito. Banal na tubig ni Zuday. Hindi pa namatay ang tao. Pero wala ring barko sa paligid. Nasaan ang bangka? Tama ang koordinato. Pero wala itong kahit isang buhok. Nagmemeryenda ka ba? Talagang hindi nagkamali, mayaman na nagbebenta ng banal na tubig. Sobrang kakaibang mga bagay ang lumalabas. Siguradong hindi siya nandito para mamuhay ng mahirap. Ang mga labi na iyon ay tiyak na nagtatago ng mahalagang bagay. Sa totoo lang, ang pag-alis ang pinakamakatwiran. Ngunit mas pipiliin kong mamatay kaysa maghintay sa kamatayan. Mas gugustuhin kong piliin ang huli. Kung maghihintay ka ng takot hanggang sa pumasok sa malupit na dagat ng taglamig, ano ang gagamitin mo para makipagtagisan sa mga halimaw na iyon? Kung nandito ka para ayusin ang mga materyales, suggestion ko, magpalit ka ng oras. Maaari ka bang gumawa ng potion na direktang papatay sa mga lobo? Walang gamot. Ang metabolismo nila ay 5 beses sa sayo. Pag pumunta ka sa isla, huwag kang papaluin. Huwag kang mag-alala, matibay ako. Talagang nakakainis nitong bagay na to. Maayos ang hiwa. Walang pakiramdam na punit. Gawa ito ng matalim na blade. Inerjang. O kaya naman,
May mas mapanganib pang kalaban sa isla kaysa sa mga hayop. Malakas ang dala nitong grupo ng mga tao. Bakit pa rin sila infected na mga player? Nasaan na ang bangkay ng lobo? Na-drop na daliri Grey Wolf. Na-drop na mga labi. Ibig sabihin, buhay pa ang taong iyon. May natitirang init dito. Hindi umalis ang tao. Parang sapatos na isinusuot ni Zuday. Zuday, sana buhay ka pa. Sagradong kahon. Mga kagamitan para sa pagkulong ng mga bilanggo. Pagkulong ng mga bilanggo, ganito lang kaliit na kahon. Nakatakip ang mata, nag-aasa ng banal. Ngunit ang mga braso sa ilalim ay mas malalaki kaysa kanino man. Gusto ko ang estilo ng bagay na ito. Malamang na pinakawala ng manlalaro ang mga bilanggo sa loob. Kaya nagdulot ito ng ganitong sakuna. Natakot pa nga sa pouch na to. Mukhang isang napakahalagang bagay ito. Babalik natin para pag-aralan ni Suna. Nakakyat na ba? Gusto makalapit. Ipagkakaloob ko na. Ito yung kalahating lobo na bangkay. Subukan mo ito. Tiyak na malutong sa labas at malambot sa loob. Hindi pa tapos. Matibay ang ulo ng lobo. Puting bala. Mukhang estilo ni Zuday. Estado ng bangkay ng Grey Wolf. Pinapagana ng necromancy. Sasalakay sa lahat ng buhay maliban sa nagbigay ng spell. Tagapagpaganap. Tunay ngang may lihim na mastermind sa sirang isla na ito. Kung makita ito ng mga kasama ko. Siguradong kukunin nila ito para pag-aralan. Kailangan itago ko ito. May 4 na oras pa bago magdilim. Sapat na yon para masiyasat ko ang barko na ito. Mukhang walang tao. Ang barkong ito ay talagang nahati sa dalawa. Paano magiging ganito kaayos sa loob maliban kung may mga tao sa barko? 5. Tama lang ang bilang sa mga walang ulo at nabubulok na buto sa lungga ng mga lobo. Kailangan nating linawin ito bago bumalik ang may-ari ng barko. Kailangan nating siya sa atin ito. Nabulok na mga organo. Walang halaga ang pagsusuri sa mga basura ng alchemy. Ang estilo ng pintura na ito ay talagang katulad kay Suna. Parang kinuha mula sa isang molde. Pareho ng material sa banal na kahon. Ganap na nawasak na baluti ng mga banal na kabalyero. Iyon ay... Sa wakas, may kaunting nakasulat na bagay na. Ano ang nakasulat dito? Naka-install ba ang tampok na pagsasalin ng wika? Install. Pagsasalin ng wika. Naka-install ng matagumpay. Nahuli ng mga banal ang mangkukulam. Nakatagpo ng bagyong dagat habang inaalalayan. Bumagsak ang malaking barko. Bumalasik ang mangkukulam bago mamatay at isinumpa ang buong barko. Paglabas ng rebis, epektibo ang banal na tubig. Nagkakainisan ang mga kasama. Si Knight William ay nagpadala ng tao sa dagat para humingi ng tulong. Ang natitirang isang knight na nagbabantay sa St. Sea. Yesi, kung ang Diyos ang liwanag lang sana ay nagpapakita. Matagal na sana nitong pinalubog ang basang isla na ito. Akala ko kakain lang kami, ganito na agad. May magnanakaw na pumasok. Kahit nakatalikod, tama pa rin. Ang mga mata mo ba ay nasa likod ng ulo mo? Ito ang ulo mula sa panaginip. Nakatagpo ng erehe na nilalang mang-aagaw ng isipan. Nabawasan ng 1-0 ang katinuan. Ang ganda ng mga mata. Pahiram, tingnan ko. Gamitin mo ang kakayahan mo para makuha ito. Ikaw ay malalim na sinalakay ng brain devourer. Nasira ang iyong neural center. Lumayas ka sa utak ko. Huwag ka na magpumilit. Sumuko ka sa akin.
Palagi kang mananahan sa pinakamagandang panaginip. Putang ina mo. Walang hanggan. Anong kahulugan ng ganitong pananakit sa sarili? Huminto ka, masasaktan ka. Mas mabuti pang masaktan kaysa ibigay ang katawan ko sa'yo. Mas pipiliin kong masaktan. Sumuko ka na, ubos na ang lakas mo. Kapag huminto ka, hindi mo na maibabalik ang kontrol. Pangalawang pahina ng aklat ng gagamba. Hindi pinapayagan ng katawan ko ang sinuman na manghimasok. Ano ang ginawa mo? Bakit hindi ako makagalaw? Siyempre, para tuluyan tayong magkaugnay. Ikaw ay nag-invade sa aking isipan. Ano ang tinawag mo, itigil mo? Ito na ang huling babala. Hindi pwede, kailangang hanapin ko ang kanyang kahinaan sa alaala. Ang mga mata na ito ay... Sandali lang. Yung babaeng may pulang mata. Kilala mo siya. Tumahimik ka, huwag kang magsalita. Tumigil ka, mag-usap tayo. Kapitan, wala akong balak pumatay ngayon. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Umupo ka na dyan. Binababalaan kita. Huwag kang magpapakita ng kalokohan. Naagapan ko ang mata ng kapitbahay na bulag. Pero sinumbong niya ako sa Holy Knights. Bilang isang mangkukulam. At pagkatapos, ipinasok nila ako sa napakasamang banal na kahon. Ako ay isang iskolar at tagapangalaga ng katotohanan. Dapat kong ipasa ang liwanag ng katotohanan. Bato ng katotohanan. Kumuha ng malaking kaalaman na ipinagbabawal. Ibigay ito sa liwanag ng banal na simbahan. Makakamit ang walang hangganang karangalan. Gusto mo bang ipasa ko ito kay Suna? Ano ang relasyon niya sa iyo? Hindi ko siya kilala. Pero siya ay may pulang mata. Sapat na iyon. Ano ng karapatan mong isipin na makikinig ako sa iyo? Ano ang tingin mo sa kapitan? Ano ang mabuting halimaw? Tanging ang mga halimaw na patay. Isang pagbubukod na lang, kapitan, para sa baso na ito. Naubos na ang alak. Yang, gawin mo na. Ganito pala ang ibig sabihin ng premonisyon. Yung nilalang na ito, ang brain-eating demon, ay isang himala ng ebolusyon. At isang sumpa ng katotohanan. Kaya, sa huling sandali, pipili ka pa rin ng isang tahimik na lugar para magpaalam. Mabuhay ng ganito ay isang insulto sa akin. Ang itinakda kong limitasyon ay 5 tao. Kapag napatay ko na, dapat na akong magtapos. Pasensya na. Hindi siya nasa ilalim ng aking kontrol. Saan ko gustong ilibing pagkatapos mamatay? Sagradong kahon. Iyan ang pinakamagandang kabaong na maisip ko. Pumili ka. Baril o mabilis na kutsilyo. Pumili. Tumigil ang iyong pag-iisip. Hindi ko nakikita ang iyong intensyon na pumatay. Dahil tapos na ang palabas. Huwag mo nang pakialaman pa. Pinilit mong alisin ang parasitiko. Bumaba ang antas ng katinuan sa 32. Sa kabutihang palad, handa ako. Magpapahinga muna, saka na magpapasok si Suna. Sino ang nandoon? Hindi pa rin tapos. Ako ang kapitan ng mahiwagang barko. Yang Yi. Sino ka? Yang Yi. Yung bumili ng gamot ko sa trading channel. Nasaan ka na ngayon? Medyo matalas ang babae na ito. Ako ang nasa tabi ng bangka. Hindi ka ba nakasalubong ng lobo sa daan? Madali lang siyang pinatay. Pagkatapos ay nakatagpo ako ng isang malakas na kalaban. Madali ko rin siyang nalutas. Ikaw mag-isa, pumatay ng ganong halimaw. Kahit na ako at ang iba ay handang-handa.
Lahat kami ay nagkaproblema. Siya naman ay nag-iisang pumatay sa Brain Eater. Tulungan mo ako. Naipit ang aking binti sa bumagsak na barko. Maaari kitang iligtas. Ngunit ngayon ay wala akong nakikita. Kailangan mo akong gabayan pagkatapos. Walang problema. Yung bahagyang ingay. Mukhang sobrang alerto ng taong ito. Bago ka tumulong, magbilang muna ng utang. Ayon sa patakaran, ang lobo at ang utak na halimaw. Lahat ng ito ay aking mga premyo. Ang kailangan ko lang ay ang banal na kahon. Ito ang patunay ng pagtanggap ko sa liwanag na banal na relihiyon. Pwede kong kunin ang puting rosas. Nakatagong layag. Palitan ito ng espada ng punong kabalyero ng banal na orden. Wala akong interes sa banal na orden. Ngunit ang kagamitan na nagpapawala sa mga barko ay kapaki-pakinabang sa akin. CJ! Anong nangyari? Hindi mo ba maalis? Zuday, ang kahoy na ito ay sobrang tigas. Hindi maganda ang sitwasyon. Sigurado ka bang putulin ito? Ang katawan ay simpleng lalagyan ng kaluluwa. Mas mahalaga ang mabuhay. Matalino ka. Yung kayang maging mahigpit sa sarili. Ay makakaligtas hanggang sa susunod na pagsikat ng araw. Magbigay ng pabor sa babaeng ito ay hindi masama. May paraan ako para makapagkalig ka ulit. Talaga ba? Hindi rin ito libre. Magdagdag ka ng isang pagbati sa akin. Kailangan kong mabilis na maibalik ang aking katinuan. Maibalik ang nawalang bahagi ng katawan. Hindi ko magawa kahit ang aking talento. Subukan na lang natin. Natanggap na ang mataas na pagbati. Bumalik ang antas ng katinuan sa 60. Nililinis ang negatibong polusyon. Bakit parang ang paggaling na ito ay isang negatibong buff para sa akin? Salamat, nararamdaman ko na mas mabuti na. Kailangan kong makahanap ng kanang binti para maikabit ito sa iyo. Nandoon ang mga bahagi ng aking kasamahan. Magtiis ka lang. Malamang medyo masikip ito. Kasing ganda ng orihinal. Nakuha mo ang Twilight Veil. Puting rosas. Espada ng general ng mga kabalikat sa Diyos. Huwag kang magpapalayo bago dumating ang mga tauhan ko. Hindi ligtas dito. Hindi ko pa nakikita sa ngayon. Mukhang. Hindi mo naman kailangan ng rescue, Kapitan. Suna, dumating ka na pala. Dahil nandito na ang iyong kasama, hindi na kita istorbohin sa inyong kwentuhan. Mukhang masaya ang usapan. Nakaistorbo ba ako sa inyo? Strange, bakit ako nakakaramdam ng pagkasala? Kanina, hinawakan ko siya, para lang makontrol ang sitwasyon. Tara na, may mali sa babaeng iyon. Ang pulso niya ay mababa na parang humihinto na. Estado ng peking kamatayan. Hindi, mas parang isang aktibidad na hindi nangangailangan ng puso para magbomba ng dugo. May kutob ako. Kahit hindi ko siya iligtas, makakabangon siya mula sa mga guho. Kakaibang pagkabulag lang kanina. May isang baliw na babae sa tabi. Kailangan kong humawak ng bagay para makaramdam ng kapanatagan. Bakit parang sinasabi mo akong may ibang kahulugan? Impossible iyon. Ikaw ang pinakamakatwiran na tagapagsunod ng katotohanan sa dagat na ito. Bumalik ka na sa aking mga bisig. Mga kapatid na naligaw. Sa ilalim ng liwanag, walang higit pang pagdurusa. Gusto ni Ronit na ipasa sa iyo ang bagay na ito. Ngunit ang katotohanan ay maaaring makamatay kung sobra-sobra. Kung sakaling may isang higanting nilalang sa dagat na lumamon sa iyo, ano ang gagawin? Mas mabuting manatili ito sa tabi mo. Nagawa ang kasunduan. Nakuha mo ang 3 mahahalagang kagamitan. Magandang pakikipagtulungan. Medyo malaki pa ang barko ko. Gusto mong sumakay at tingnan. Pero medyo abala muna ako ngayon. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Langit at lupa, pakinggan ninyo. Mabilis na magpakita si Lao Jun. Nakuha mo ang rere na kagamitan. Bakal na pugon ng buhay relikya. Isali ang organismo ng buhay. Patuloy na pag-init. Para kang may life-saving charm sa extreme winter sea. Suna, lumabas ka na. Nakuha ko ang malaking kalaban. Magbukas tayo ng butas sa kwarto natin. Sa hinaharap, gagamit tayo ng iisang pinagmumulan ng apoy. CJ, sang-ayon ka na agad.
Hindi ka ba nag-aalala na baka may masama akong balak? Plano ko lang. Ano sa tingin mo? Aalis na ako para makipag-usap. Suna, humingi ng isang apoy na gagamba. Ang bagay na ito ay kumakain lang ng buhay. Ito lang ang meron ako. Yung natira, gagamitin ko pa para subukan ang punto ng pagsabog ng neurotoxin. Naririnig mo ang hinaing ng kaluluwa. Rasyonalidad 5. Bumalik ka na lang sa kung saan ka nanggaling. Mukhang kailangan nating maghanda sa susunod. Bago pa man, aalisin ko na ang mga paa ko. Interesado ka bang magbigay sa amin ng pangmatagalang impormasyon para sa aming pahayagan? Doblehin ang bayad, libre ang lingguhang pahayagan. Kung ayaw mong ilantad ang iyong pagkakakilanlan, pwede ka rin gumamit ng codename. Pwede naman. Gumagamit ako ng codename. Ang pangalan ay Isang Mata. Isa na namang pangarap na may hula. Ang mga nakaraang pangarap na may hula ay nangyari na. Saan kaya ang apoy na ito? Malamang dito. Ang ingay na ito, baka naman tumama tayo sa yelo. Nahulog ang power room. Bumaba ang bilis ng barko ng 60%. Suhana, bantayan mo ang power room. Sino mang magtangkang galawin ang makina, magtago na. Iwanan mo na ang natitira sa akin. Ang kanilang likido ay may napakataas na konsentrasyon ng taba. Mabilis itong magliyab. Kamakailan, medyo ayaw ko na sa amoy ng sunog. Pero ang bagay na ito ay nakakapagbigay ng kapanatagan. Maging makatuwiran, 3 segundo lang ang kailangan para sa apoy. Mas ligtas pa. Ang pagsunog ng mga uod ay hindi ang solusyon. Kailangan talagang alisin ang dulo ng iceberg. Sino ba ang nagsabi na ikaw ang kapitan? Tandaan mong iwanan ako ng ilang kumpletong halimbawa. Nagsimula ka ng estado ng kabaliwan. Pansamantalang tumaas ang lakas ng 50%. Walang problema, ikaw na ang bahala sa mga uod sa barko. Ibigay mo sa akin. Putulin. 10 segundo sa yelo. 6 na yelo ay 1 minuto. Suna. Kaya mo bang tiisin? Babalik siya mula sa Timog Silangan. Kailangan kong maghintay dito. Mag-ingat ka. Marunong pa si Suna ng ganyan. Bukas na ang daanan. Itong grupong ito. Sa maikling panahon. Suna. Itong gamot ni Suna. Parang na-dehydrate siya ng 3 araw at 3 gabi pagkatapos ng bawat laban. Unti-unting bumabalik ang kanyang temperatura. Yung mga nasa labas ay patuloy pa ring sumasalakay sa barko. Hindi pa mamamatay si Suna sa ngayon. Pero kung lulubog ang barko, kailangan tayong dalawa na matapos. Gusto mo ang aking barko. Kaya tingnan natin kung sapat ang tibay ng inyong mga buto.
Ang pinakamabilis na bilis ng mga yelo ay 40 kilometro. Hindi mo ako mahahabol. Ang katotohanan ay nasa loob lamang ng saklaw ng kanyon. Bagamat nakakadiri ang mga bagay na ito. Sabi ng sistema, maaari itong gawing materyales. Huwag sayangin. Pangalan, munting ud na singsing. Epekto. May nakapaloob na 1 kubikometro na espasyo. Gastos. Kailangang patuloy na sumipsip ng dugo ng may suot. Kung ikukumpara sa sakit ng hindi makuha ang kayamanan. Ang gastos na ito ay walang halaga. Pangalan, puting bulate na panghuli. Matagal na itong meron. Hindi naman siguro para lang sa kagat. Halos mapatay pa nga ako sa halimaw sa dagat. Hindi pa huli ang lahat. Sige na. Pwede na rin kung itatabi ko. Maaaring may kaugnayan din tayo. Nagising na at pumasok sa laboratory. May ibibigay ako sa'yo. Yung nasa kahon ng gamot ay pwedeng panggamot sa frostbite. Ano ito dito? At saka pa, bakit nagpalit ka ng damit? Ako ba ay magpapakasaya sa lamig ng hindi nagsusuot ng damit? Ito ang buhay na mabangis na lobo virus. Pag sindi nito, lunukin sa 5 segundo. Kung 1 segundo pa, magiging halimaw ka. Sa 1 segundo, magiging tanga ka. Hindi mo ba ako mabibigyan ng tiyak na pagtataya ng epekto? Sigurado ako. Huwag kumain ng hindi ayon sa mga hakbang. Mamamatay ka ng masakit. Hindi ba ito sapat na mahigpit? Sinuportahan ako ni Suna ng higit sa 1 beses. Dapat ko siyang suklian. May dagdag na sangkap. Talaga bang hindi mo isasaalang-alang na sumali sa mga mangkukulam? Noong ako'y nakahiga sa kama, walang pagkakataon na pag-aralan ang sining na ito. Sa susunod, mas mabuting iwan na lang ang ganitong uri ng sining sa laboratorio. Mas mabuti nang doon na lang ito ayusin. Umalis ka. Umalis ka. Lahat ay nasusunog. Kumain ka na lang. O kaya't gagawan kita ng subcutaneous injection. Ayokong marinig kang sumisigaw sa kabila ng pader sa gitna ng gabi. Talagang walang problema sa aking pagluluto. Ang huli ay isang aksidente lamang. Pumasok ang rehiyon ng matinding taglamig sa espesyal na siklo ng walang katapusang araw. Lahat ng manlalaro, ang malaking mapa ay sa pilitang isinara. Medyo interesante. Hindi pangkaraniwan ang ganitong tanawin. Ito ay isang uri ng mahiwagang gas. Ito ay nasusunog dahil sa apoy. Kawili-wili. Sa aking paningin, hindi naman umiiral ang mga ulap na ito. Wala akong pakialam na makipag-psycho war sa kanila. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang mag-alala na hindi ito makikita. Tingnan mo muna ito. Nakita ko ito kagabi. Mga kagamitan ng kolektor. 5,000 seashell coins lang. 5,000. Huwag mong isipin. Dalhin mo to sa barko. Maubos ang buong barko ng katinuan. Nagbaba ako ng presyo ng 2 oras. Kahit ang mentor ko, di pa nakasuha ng pondo ko. Ang hindi pagkuha ng pondo mo ay para sa ikabubuti ng tao. Ang pagkuha ng pondo mo ay para sa proteksyon ko lang. Kuripot. Nagulat ang sistema na ang bilang ng mga natirang manlalaro ay bumaba na sa 30%. Pandaigdigang channel. Ractal seat, nasunog ang kamay ko. Ngayon ay hindi na malamig. Talagang hindi na malamig. Nabaliw na. Lahat ay nabaliw. Sa 10, 7 ang namatay. Mas nakakatakot ang ulap na ito kaysa sa kahit anong halimaw. Nagsimula ng sumiklab. Ano bang espesyal sa mga malamig na dagat? Sobrang init. Sobrang pawis na ako ngayon. Walang duda, mamamatay ang taong iyon. Sa halip, magdadala pa ito ng panganib. Simula nang lumitaw ang barkong iyon, naging hindi mapakali ang batang ito.
Kailangan maging maingat. Sige na, magsimula muna sa pagkuha ng supply mula sa ilalim ng tubig. Katatapos lang magliyab ng ganito. Ngayon ay naging yelo na. Paano mangyayari iyon? Suna, lumabas ka at tumulong. Walang naputol na panghuli sa diksyonaryo ng mangingisda. Yang Yi, nasasaktan ka na sa pagtalon sa dagat. Suna, ihigpit mo ang linya. Naiintindihan. Napatay mo ang itim na uod na nagkokontrol ng bangkay. Ang pinagsamang itim na balahibo nito ay may napakahusay na epekto sa mga follicle ng buhok. At malambot ang lasa. Gumamit ng ganitong bagay na kumakain ng bangkay para tumubo ng buhok. Mas mabuti pang maging kalbo ako. Matagal na akong naglalayag sa dagat na ito. Marahil ito na ang iyong huling dangal. Kaya kukunin ko ang uod na ito. Baka makakuha tayo ng kapaki-pakinabang na bagay. Yung barko kanina, nagliyab na parang araw. Kahit na natira na lang ay mga labi, hindi dapat ito ma-freeze sa yelo sa loob ng ilang minuto. Maliban na lang kung ang yelo ay buhay. Sa halip na maghintay ng panganib, mas mabuti pang umakyat ako at alamin ang totoo. Ang lihim na nakatago sa ulap ng hamog ay siyang pinakakaakit-akit na bahagi ng dagat. Hindi mo ba narinig na ang mga salamangkero ay madalas na malambot? Kung sakaling magyelo ka, ayokong dalhin ang isang yelo na estatwa pa uwi. Mas mabuti pang magdasal ka na ang utak mo ay hindi magyelo at lumiit. Huwag kang mamatay sa labas. Kung dadalhin kita pabalik, malamang ay itatapon ko ang iyong bangkay sa laboratorio. Heh! Ang babaeng ito ay lalong nagiging mayabang. Dahil sa kapitan ng barkong Yongki, si Mahaw, na nakaligtas. Hindi ka makakasakay sa barkong ito. Ang lugar na ito ay kayang patayin kahit ang mga bakterya. Saan nanggaling ang buhay na tao? Totoo bang ito ay buhay? Per, pasensya na. Patay na ang kapitan. Bawal alisin. Ano talaga ang nangyari? Para mapatay ang apoy at sabay na ma-freeze ang tao. Kumuha ng espesyal na formula. Malaking Coat Polar Special Edition. Sa simpleng planong ito, sa channel, maaaring palitan ang gasolina ng 3 barko. Ganap mo nang nasakop ang Courage. Maaaring is-disassemble ng buo. Ang ganitong barko ay hadlang lang. May mga nakatagong panganib. Mga insekto ng yelo, nahihikayat ng mataas na temperatura at liwanag ng apoy. Naiyelo ang lahat sa paligid. Kapag ito ay namatay, maaakit nito ang lahat ng mga insekto ng yelo sa paligid. Ito ay isang sosyal na nilalang. Anong kalokohan ito? Hindi ito mamamatay o ako ang mamamatay. Hindi ito mabutas. Mas matigas pa ang shell na ito kaysa sa bakal. Apoy na naglalabas. Dapat ay naakit na ang lahat ng mga insekto. Tumakbo na habang may pagkakataon. Ilipat ang pugo ng buhay sa tuktok ng pangunahing mast. Sindihan ang lahat ng imbakan. Bilisan mo. Gusto mo bang gawing gasolina ang mga insekto na ito? CJ. At saka, pagkatapos mong matapos, pumasok ka agad sa laboratorio. Huwag kang lalabas ng walang utos ko. Magdudulot ito ng kaguluhan. Nakapaso. Dapat itaboy. Tumahimik kayo, lahat kayo. Yakapin ang yelo ng dagat. Dito lamang ito magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Hindi ko kailangan ng isang grupo ng mga insekto para magbigay ng kapayapaan. Dahil sa pagdinig ng kakaibang bulong, nabawasan ng 1-0 ang katinuan. Bumagsak ang katinuan sa kritikal na antas. Mas malaki ang eksenang ito kaysa sa inaasahan ko.
Tumakbo ka. Bumalik ka sa ligtas na lugar. Narinig mo ba? Bumalik sa kawalang hanggan. Tipa na walang hanggan. Anong ginagawa mo? Ang katinuan ng crew na si Suna ay 47. Estado. Obsession. Magpakatino ka. Kakausap lang nila tungkol sa walang katapusang paanyaya ng Panginoon ng Yelo. Nabaliw ka ba? Bakit ka pa lumalapit sa ganitong mapanganib na lugar? Paano mo pinrotektahan ang sarili mo dati? Huwag magsalita. Nais ko sanang disikahin ang kobra sa likod bundok. Halos nakagat ako sa liig ng kaaway. Ang kabaliwan mo ay likas na sa iyo. Ay naku. Ang kanang kamay mo, bakit hindi ito maayos? Kanina ay nanlalamig ito. Ganap na itong nasira. Itong braso na ito, kailangang putulin agad. Walang problema. Kaya kong pagalingin gamit ang mahika. Mahika. CJ, ikaw na ang bahala mag-isa. Pero ako ay magmamasid lamang. Unang isuot ito. Mas malamig pa ang barkong ito kaysa sa yelo. Huwag mong hayaang ang iyong kaliwang braso ay mamuurin. Ginawa mo mismo. Gamit sa pagtitiyaga habang nasa eksperimento. Huwag masyadong mag-alala. Suna, may talento ka sa ganito. Baka makapagbukas tayo ng tindahan ng damit para kumita. Kapitan, sige lang. Tamang-tama, makikita mo ang bagong natutunan kong talento. Anong uri ng kakaibang kapangyarihan ang hawak niya? Maaari bang pakiusap? Tulungan mo akong alisin ito. Yung sobra. Mukhang nabigo ka rin. Naanalisa na. Kapag sinipsip ng ice tide bag ang init, magiging seawater ito. Kaya pala hindi kinain ng gacha machine. Ibig sabihin, gawa ito sa murang seawater. Kailan ito nagyelo? Kanina lang tayo nakatutok sa mga insekto. Hindi ko napansin na biglang bumagsak ang temperatura. Ilang minuto. Hindi ito natural na pagbaba ng temperatura. Hindi makagalaw ang antsing. Wala na rin ang mga insekto. Kaya't pupuntahan ko ang lahat ng lihim ng barkong iyon. Nakapaso na alak, pagkatapos inumin sa loob ng maikling panahon. Malaki ang itinaas na antas ng paglaban sa lamig. Ha! Hindi ko alam kung gaano karaming materyales ang mapapalitan ng mga alak na ito. Hindi kaya. Ang sariling pagsusunog ni Maggie ay may kaugnayan sa larawang ito. Itong puno. Nagsisindi, nakaharap ka sa isang di makakayang likha. Nabawasan ng 20 ang katinuan. Kung nandito si Suna, siguro ay nakaluhod na siya at humihingi ng tawad sa punong ito. Zhang, sana matutunan ko ang bagong paraan para makaligtas. Ah, ganun pala. Ang apoy ay isang uri ng anyo ng buhay. Dahil sa pag-unawa sa mga sinaunang sulat, nakuha mo ang bagong kakayahan. Pagbabalik ng init. Magbasa ka ng libro. Halos nawala na ako sa sarili. Tinutok mo ang iyong tingin sa anino ng dakilang pagkatao. Nabawasan ang iyong katinuan ng 100. Na-unlock mo ang pambihirang landas. Kalagayan ng pagkabalisa. Yung init na to, sobrang nakakakilabot pero nakakabahala. Lahat ng bagay ay mauwi sa abo. Sumali ka sa amin. Ang pag-angat ay ang pagiging lampas sa lahat. Ako'y super. Patayin mo ako. Hindi na ako babalik sa lugar na to.
Binabati kita. Matagumpay mong naipagising ang ikalawang pambihirang landas. Itim na tao. Kailangan munang sunugin ang sarili bago makapagpagaling. Naglalaro ka ba sa akin? Mas mabuti nang masunog kaysa mamatay sa lamig. Simetriko. Kalooban ng laman at dugo. Ipagpatuloy mo na. Nakapaglikha ka ng mahika. Tawagin ang pinagsamang halimaw. Putang ina. Lahat ay minomonitor ng mga tao sa bagong mundo na barko. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mabasag ang mga yelong ito. Harapin mo ng diretso ang hindi maipaliwanag na pinagsamang nilalang. Baba ang intelihensya ng 5. Sundin niya ako. Gusto mo bang kunin ang nakuha ko? Hintayin mong bumalik ang iyong katinuan bago pag-usapan. Tingnan mo ang babaeng ito na nahihirapan. Sobrang saya. Hindi ko mahanap ang props. Gagawin ko na lang ito mag-isa. Bakit ang galing-galing mo? Noong bata ako, nagtatanim ang pamilya namin. Pumunta ka at ayusin ang baril. Wasakin ang natitirang yelo. Walang problema. Nasayang ang kalahating araw na pagsisikap. 5 taon akong nakahiga pero hindi ako sumuko. Ilang mga insekto ang gustong ipasa sa akin ang kapalaran. Ang mga insekto sa yelong pugad na ito ay naaakit sa signal. Basta't hindi bumaba ang pinagmulan. Hindi makakagalaw ang Magic Star. Dahil hindi papayagan nitong umalis ang barko. Kaya hindi na lang ako magdadala ng barko. Diretsong sasampa na lang ako sa baybayin. Gusto mong pumunta diretso sa Hilagang Silangan. Imbis na dito ka pa mag-ielong parang eskultura. Bakit hindi na lang tayo diretsong pumunta sa pugad nila? Ikaw, ano sa tingin mo? Siyempre susunod ako sa'yo. Sige, para sa kaligtasan. Magsimula ka munang matutunan ang aklat ni Jiao. Bakit siya ang natututo ng fireball? Ako, natututo lang na masunog ang sarili. Baka iniisip ng sistema na matagal ka ng paralisado. Kailangan ng konti. Mabangis na panggising. Baka puno na ang magic power nitong babae. Sige, ilawan mo na ang fireplace. Para maakit ang mga insekto. Sana kayanin nitong manatili hanggang sa makabalik tayo. Kaya bilisan na natin, kunin na natin ang kanilang pugad. Noon, nakahiga lang sa kama, wala magawa. Ngayon, makakalakad na ako. Kailangan kong tingnan ang katotohanan ng mundong ito.